Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, proceed. Negative ano yan? Namaratang siya sa akin, mali ang ang unawa ko. Wala akong unawa, kaya nga kinonfirm ko para hindi ako magkamali, Mr. Moderator, no? Malinaw ang sagot niya kagaya na sa tanong ko. So sa Ephesians 2:8-9, sangayon ka ba? Itong tanong ko sa kanya, na by grace you are saved through faith. Ibig sabihin, hindi lang faith tanong kasi andyan ang grasya So nangayon siya, Mr. Moderator, na oo. Oo na siya. So i-confirm ko ngayon. Kung yung pagsangayon ba niya na sa grasya tayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pananampalataya lamang. I-confirm ko lang, oo, hindi, Mr. Moderator. Bakit niya sinabihan ako na mali yung unawa ko sa kanyang sagot? In-affirm niya Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Back sauce Simbahan. And welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin dito yung punto por punto at iba pang nagla-live stream. Meron tayong debate na magaganap ngayon between CJCLS versus RCC mga kapatid. So mamaya siguro papaliwanag nila kung ano yung meaning ng mga abbreviation na yan. At ang topic na pag-uusapan ay patungkol dito sa salvation through faith alone. So ang ating affirmative dito si Pastor Eric mga kapatid at negative naman si Brother Junry. Sa ating setup ng debate meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, meron tayong 5 minute na final conclusion, mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ito yung rules ko. Rule number 1, limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. At meron ako din yung official timer mga kapatid at moderator. So ang official na time ay galing sa akin. At pag sinabi kong time, yun ay official na pagtatapos ng sagot o bahagi ng debate. Even pa meron kayong sariling mga timer dyan sa inyo mga kapatid. Rule number 2, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical answer at maaari kong ulitin ito para sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya masagot ng diretsyo ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, may pagkakataon siyang magpaliwanag ng 10 seconds at iyon na yung ituturing na pinakasagot niya. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, usually magbibigay kayo ng talata dyan. Ngunit ang sagot na wala, tinatanggap pa din na valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa unang cross, kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, o katulad nito, automatic next question ko yan at sa rebuttal, maaari nang itanong ang lahat. Inilatag man o hindi. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. At ako lang din yung magbibigay ng counter objection mga kapatid dahil merong mga objection na agad-agad ay ipapataw ko. Rule number 8 mga kapatid, no insult about physical appearance. Pinagbabawal ang panlalait, physical. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin.
Kahit pa para sa inyo ay sa inyong church ay tama ito na salita, pero sa akin mga kapatid, sa rules ko ay hindi po pinapayagan yan. Ngunit merong salitang pinapayagan gaya ng salitang kulto, demonyo, sinungaling, mangmang, at iba pa mga kapatid ay pwedeng gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, ay hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit may karapatan ding itanggi ng sumasagot mga kapatid. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, bilang moderator may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 11, bilang tagapamagitan ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At halos 7 years na akong nag-online moderate mga kapatid ng iba't ibang pananampalataya. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Brother Rasha, sumasang-ayon po tayo. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, Mr. Moderator, ang sumasang-ayon po ang negative. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede niyo ding ikwento paano nagsimula o yung pag-usap na ito. At syempre mga kapatid, ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. So unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka, Pastor. Yes, sa mapagpalang gabi sa inyong lahat. Again, ito ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. So, gaya ng pahayag ng ating kapatid, Brother Rasha, ay umaasa po tayo na tayo ay bibigyan muli ng magandang laban ng ating kaibigan as Brother si Brother Junri. So, okay. At tayo din naman ay gano'n. No? So, sa gano'n ay inaanyahan naman po natin ang mga nakikinig at sumusubaybay na tingnan maigi ang panglutang po ng kapakanan. At ito nga po ay nagsimula. Ito yung pangalawang debate na po namin ni Brother Junri. Sa ikalawang pagkakataon ay muli kaming maghaharap. Names po, Brother Rachel lang. Okay. That is Pastor Eric mga kapatid, yung ating affirmative. Dako tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Yes, maraming salamat Mr. Moderator. Mga kapatid, Brother Junri po, ang inyong abang lingkod. Isa po sa co-host ng programang Punto por Punto. At yun nga, sabi po ni Pastor Eric, pangalawang sagupaan na po namin to sa pananampalataya. Nung una, nitong nakaraang mga araw, ako po yung naging affirmatibo. Ngayon naman, si Pastor Eric naman ang affirmatibo. At yun din, sabi niya, sana bigyan din tayo ng magandang laban ni Pastor Eric. Kasi nung unang debate namin, talagang maganda yung laban namin doon. Talagang nagkapalitan ng sagutan at tanungan, nagkaipitan. So sana ngayong gabi, ganun din ang mangyari, para mapalitaw ang katotohanan. So, shout out po sa lahat and God bless po. Back to you, Mr. Moderator. Okay. So, dyan sa ating mga nasa live mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon kung saan man kayo nanood. Kahit dyan lang sa inyong profile na Facebook mga kapatid, yung link lang, ligayin nyo lang yan sa inyong profile para mas madami pang makapanood mga kapatid. Or you can comment mga kapatid dyan sa ating mga Facebook na @highlights or @followers dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmatibo sa kanyang patutunayan na salvation through faith alone. Brother o Pastor Eric, your time start now. Yun. Again, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay muling harap sa isang maganda at maginoong talakayan o debate. So ating pong titindigan ang ating pong aral na ating pong nalaman
sa Biblia. Kahit kailan pa man, ay hindi sinasabi sa Biblia na faith plus work salvation. Wala pong ganon. Hindi po sa gawa ang kaligtasan. So, saan po ba nanggagaling ang kaligtasan? Siyempre sa Diyos. At ito po ay biyaya ng Panginoon. Ito po ay gift ng Panginoon. So, ito po ay matibay na tayo po ay maglalatag ng mga ilang poste upang gibain ng ating kaibigan. At palasak na po ito na ginagamit po natin sa debating ito. At hindi lang po ito ang unang pagkakataon na tayo po ay humarap sa usaping ito. Hindi lang po ito. Siguro ito po yung pangatlo na po nating pagharap ukol po sa topic na ito. So unang poste, ibibigay ko po. Ang sabi po dito sa Efeso, basahin ko po ang talatang kabanatang 2 at 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyo. Ito'y, ang wika, ay kaloob ng Diyos. Maliwanag po, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at ito po'y nakamit sa pamamagitan po ng pananampalataya. Sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Maliwanag po na ang kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi po ito sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi po ito sa pamamagitan ng mga gawa. So maliwanag, ito pong talatang ito ay tumutukoy po na salvation through faith alone. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Minsan nahanapan po tayo. At lagi po tayo hinahanapan ng verbatim. Bigyan natin ng halimbawa ang ating mga tagapakinig. Halimbawa, sabihin ko na yung tubig, lagyan mo ng kalamansi. As is na po yun. Ibig bang sabihin ay may ilalagay pa siyang iba? Gayon ang sinabi ko lang, ay lagyan mo ng kalamansi. Hindi man nasabi na lamang o lagyan mo lamang, ay automatic po yun na kalamansi lamang ang pinilalagay. So gayon din sa kaligtasan. Maliwanag na hindi naman po sa gawa o anumang gawa o ibinang katwiran na gawa ay hindi po doon sa pamamagitan noon yung kaligtasan na biyaya ng Panginoon. Ito po ang munang post-it po natin na dapat pong tibagin ng ating katunggali sa pagkakataong ito. So basa pa po tayo ng ilang mga talata. Basahin po natin dito sa okay, dito po sa G5 po tayo ng dito. Ang sabi po dito, tapo natin. Sa kabanata pong 3, ganito po ang nakasulat at talata pong 5. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa gawa ng katwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muli ng kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu. Yan, maliwanag po itong nahayag po yung kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas sapagkat ito ang kanyang pag-ibig sa tao. For God so loved the world that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So pananampalataya po talaga na magkakaroon ng buhay ang wika na walang hanggan. Na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginagawa ng ating sarili, kundi ayon sa kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. So, habagan po ito ng Panginoon at hindi po ito ayon po sa ating sariling gawa na katwiran. So, wala pong maipagmamalaki ang tao. Kaya nga sabi sa binasa natin na kanina, upang kayo huwag maghambog sapagkat ito'y hindi inyong gawa. So, wala maipagmamalaki po talaga ang tao sa pagkakataong ito na ang pananampalataya ay malinaw na ang kaligtasan ay doon lamang sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pananampalataya. Wala pong iba. Hindi po sa gawa o sa anumang gawa o anumang bagay o paraan
ng pagliligtas ay hindi po doon ibinabase ng ni Pablo ang kaligtasan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag po ang binabanggit po ng ating pong binabasa. Ito pa ang ikatlong poste po natin na dapat pong ibain ng ating kaibigan sa pagkakataon pong ito. Dito po sa Roma, basahin ko po sa inyo 3:4-3. Sabi dito, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Ngayon, sa kanya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama at kay ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Hindi po sa gawa kundi yung sa pananampalataya ang wika ay ibinibilang po ito na katwiran. Kaya naman nang sinambit ni David sa kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. So, liwanag po dito, no? At atin pong susuriin ng mga talata ay maliwanag na ito po ay hindi po ito gawa. Hindi po ibinibilang na gawa yung tinutukoy po na pag-aaring ganap o umaaring ganap dito ang Panginoon. Kasi kung gawa mo, sabi dito ay meron kang utang. May utang sa iyo ang Panginoon kasi gawa mo. Diba? Gawa mo. Kaya dahil sa ito'y biyaya, tinanggap po natin na bilang gift ay hindi po ito ibinibilang na gawa. Kasi kung gawa mo, may utang nga ng wika. Ibinibilang na biyaya. Sabi dito, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Maliwanag, datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katuwiran. Maliwanag po, so dito ay napakatibay po ng mga talata na atin pong ibinigay sa pagkakataong ito na totoo, na tunay nga na ito po sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Tayo nga po ay inaring ganap ng Panginoon. Isabi po dito sa ika-4 na poste po natin, sabi po dito sa Roma sa 3:20. Sabi po dito, kaya may papasya natin ang tao ay panalatiwalay sa mga gawa ng kautusan. So hiwalay po talaga itong gawa. Hiwalay po talaga ang gawa. So inaaring ka na pangwika ang mga tao. Last 3 minutes. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala po tayong ibang binabanggit dito kundi itong ayon sa Panginoon na tunay nga na ang pag-aaring ganap ng Panginoon na kanyang biyaya ay dito po ay tumutukoy na inaaring ganap ang wika sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Galatia 2:16, ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi po sa pamamagitan ng gawa ang wika, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So kung atin pong titingnan po mga kaibigan, okay? Ang tinutukoy po dito na atin pong pinag-aaralan ay maliwanag na tayo bilang mga lingkod ng Panginoon ay talaga namang inaari po tayo ng Panginoon ng mga sumampalataya
at inaring ganap ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. So maliwanag po ito at wala po ditong pagtatalo. Wala pong pagtatalo dito. No? So sa bagay na ito, ay ibinigay po natin ang mga talata at umaasa po na tayo na ang bagay na ito ay magiging isang bagay po na talaga namang magtatanim sa tao na ang kaligtasan na tinanggap po ng tao ay sa pamamagitan po ng pananampalataya talaga. So, at sa mga hinatag po natin ng mga talata ay napakatibay po ito na mapapanindigan po natin sa lahat ng pagkakataon. At dahil dito ay tayo po umaaral ng ayon po sa nakasulat at nakatala. Just 1 minute. At wala po tayo mababasa kailanman, no? Okay, salamat po. No? Kailanman, no? Na sinasabi po dito na ang pananampalataya, ang wika, ay kaligtasan ay sa pamamagitan ng anumang gawa. So, makinig po tayo at upang tayo po matuto sa ganitong pagkakataon at sa ganitong bagay ay atin pong sabihin na po natin na pinangahawakan ang salita ng Panginoon na siyang magiging tibay po natin, no? Sa ating pong aral at wala pong makakatinag po nito sapagkat ang Diyos nga ang gumagawa, no? Sa mga mananampalataya. So, yan lang po, Brother Rasha. Yan lang po, bro. At God po, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. So, syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Junri ng Roman Catholic Church, 7 minutes. Your time starts now. Mr. Moderator, 10 minutes din yata to, tulad nung una. Opa. Oo. Sige po. 10 pala to? Oo, okay. Di ba nung una? 10 minutes, proceed. Sa tanungan 10. Alright, so Pastor Eric, ang kasi parang nabubrodan ako dito sa pinopose mo na topic, no, salvation through faith alone. So itong salvation na sinasabi dito naging subject ngayong gabi na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano tong salvation na ito, Pastor Eric? Salvation doon sa krus o salvation sa huling panahon? Okay. Salvation po ito, no, sa pananampalataya kay Kristo. Objection, Mr. Moderator. Mula uno hanggang sa... Objection mo na. Wait lang. Yes, ang pinagpipilian lang, yun bang salvation doon sa krus or salvation sa huling panahon? Dalawa lang. Ayan, so ang pagpipilian dito pala yung sa krus o sa huling panahon. Bro Eric, pipili ka ba or counter-object ka muna? Sagutin na lang po natin kasi nasagot ko na po eh. Anong pinipili mo muna? Opo, parehas po yan, both. Both sa krus at saka sa huling panahon. Okay, so proceed, 20 seconds. Sa pagtubig ni Kristo sa sanlibutan, upang ang sino mang sa kanya isipang palataya ay magkaroon ng wika ng buhay na walang hanggan. So, both po yan hanggang sa katapusan po, no? Ay wala na pong pagkawalayan, wala na pagkakilala ng katotohanan, pangangaral ng ebanghelyo, ay sinatakan ng wika. Next question. Tayo nangaligtas. Next question. Okay, dahil kasali pala dito ang salvation sa huling panahon, ibig sabihin, yung salvation mo sa huling panahon na i-revealed na sa iyo. Yes, ay sa biyaya ng Panginoon. Kasi ang buhay po natin, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Yan ang nagiging problema po natin, no? Isa ganitong bagay na tayo'y nabubuhay sa pananampalataya. Kaya maliwanag yung mga talatang binigay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hindi po ito isang bagay na Next question. inaabangan mo. Dahil na-revealed na pala sa'yo. Mali ba si Pedro sa sinabi niya dito sa 1 Peter 1:5? Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ang salvation ni Pedro, ready to be revealed in the last time na. Ang sayo, na-i-revealed na.
Mali ba si Pedro na sa last time pa i-revealed ang salvation? Mali ba siya? Oo o hindi? Tama siya, paras kami Okay. tama. Paras kami tama. No, kasi yung revelation yan, ito nga isa pananampalataya, ito po yung assurance. No? Kasi kayo, wala kayong pananampalataya siguro na yung assurance, wala kayo. So dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi yung assurance ng Diyos, mula ngayon, nakikailigtas ng Panginoon hanggang sa katapusan na po yan ng sanlibutan. Kasi yun ang kailangan. Next question. Yung Next assurance question. po ng Biblia Okay, at ng Diyos. salamat sa pag-affirm na tama si Pedro. Ngayon kay St. Paul naman. Ang sabi naman ni St. Paul sa Roma 13:11, no? And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Kay St. Paul, ang salvation ni St. Paul, nearer pa lang, papalapit sa'yo, natanggap mo na. Sino ang tama? Si St. Paul, napapalating pa lang ang kanyang salvation, o sa'yo, natanggap mo na ang salvation na, yung salvation na tinanong ko sa'yo na sa huling panahon. Sino ang tama? Ikaw, St. Paul? Paras kami ni Paul tama. Kaya hindi mo maunawaan yung konteksto. Na kasi binanggit ko nga sa dos ng Efeso 8, patuloy doon na sa biyaya na ligtas. So ligtas po sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi inyong gawa. So parehas po kami tayo. Kaya naman naging problema rito, hindi nyo maunawaan yung konteksto. Doon lang kayo po nagpipilmi sa isang konteksto at doon lang kayo Next question. Okay. Problema sa Tatapos na tayo kay St. Peter, St. Paul, kay St. John naman. Okay? Sabi ni St. John sa Revelation 19:1, and after these things, I heard a great voice of much people in heaven. Sa langit narinig ni St. John, saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. So St. John, narinig niya ang salvation sa langit. So yung salvation mo na sa lupa. Sino ang tama? Si St. John na nakarinig ang salvation na sa langit? Or ikaw ang salvation mo na sa lupa? Sino ang tama? St. John, ikaw? Parehas nga kami. Lahat ng sinasabi mo, parehas kami tama. Parehas na tama yan. Hindi mo lang maunawaan yung konteksto. Kasi nga, doon tayo magbabatay sa konteksto eh. No? So, parang tama, walang problema yan. Kasi ang kaligtasan, sinabi rin po ni Juan yan eh. Na kay pinagkaloob ng buhay na walang hanggan. Next question. Ng awan. So, walang problema yan. Salamat. Next question na. Next question. Okay, ginamit mo kaganina, dito na tayo sa first premise mo, ang Ephesians 2:8, no? Bilang patunay mo by faith alone. Ano ang pagkaunawa mo talaga dyan sa Ephesians 2:8? Iniligtas ka ba ng Diyos by faith alone or hindi sa faith alone? Alin sa dalawa? Yes, faith alone po yan. So, Faith sinagot po natin ng yung mga katanungan, even though na wala po yung mga talata mo, hindi mo nilatag, kita mo, ganun po tayo, no? Bibigyan po natin ng daan po yan at pinagbibigyan kayo kahit hindi mo nilatag. Sinasagot po natin yan, punto por punto. So, faith alone po yun. Kasi hindi nagawa eh. Okay, next question. Okay, Next question. babasahin ko muna. Ang sinabi kasi dito, Pastor, by grace you are saved. Sangayon ka ba dito na sa grasya ng Diyos kayo niligtas? Sangayon ka ba dito? Oo, hindi. Maliwanag naman yan sa grasya, sa biyaya kayo nangaligtas, no, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ang wika ay hindi sa inyong gawa. So maliwanag yan. At pinagtibay mo pa yung talatang yan na talagang hindi po sa gawa ng tao. So yan ang Next tibagin question. mo. Next question. So sangayon ka na sa grasya ka iniligtas, hindi sa pananampalataya lamang, kundi sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sangayon ka ba na sa grasya ng Diyos, okay? Malinaw na, by grace you are saved. Hindi by faith alone you are saved. By grace you are saved through faith. Sangayon ka ba? Nakasali ang grasya, hindi faith alone lang. Maliwanag naman sa biyaya kahit nangaligtas ka. Paano mo makakamit yung grasya, yung gift, kung hindi ka naman sasampalataya? Kasi problema, yung konteksto, hindi nyo maunawaan. Ang grasya ba? At hindi mo sasampalatayanan? Ay mamaya tatanungin kita kung nakamit mo ba yung biyayang ito, yung kaligtasan, sa pamamagitan ba ng gawa ba o ng pananampalataya? So maliwanag yung konteksto. Next question. Okay, maraming salamat. Next question. I-confirm lang namin. So, sang-ayon ka na Ephesians 2:8, ang nagligtas sa atin ay grasya, hindi sa pananampalataya lamang. Ulitin ko sang-ayon ka, i-affirm ko lang kasi umuo ka kaganina. So, sinasang-ayunan mo na ngayon na ang kaligtasan pala natin doon sa krus ay sa grasya ng Diyos at hindi sa pananampalataya lamang. Mali ang unawa mo. Mali. Kaya sabi sa'yo, nagbibigyan ako naman Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection, proceed.
Negative ano yan? Namaratang siya sa akin, mali ang ang unawa ko. Wala akong unawa, kaya nga kinonfirm ko para hindi ako magkamali, Mr. Moderator, no? Malinaw ang sagot niya kagaya na sa tanong ko. So sa Ephesians 2:8-9, sangayon ka ba? Itong tanong ko sa kanya, na by grace you are saved through faith. Ibig sabihin, hindi lang faith tanong kasi andyan ang grasya So sangayon siya, Mr. Moderator, na oo. Oo na siya. So i-confirm ko ngayon. Kung yung pagsangayon ba niya na sa grasya tayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pananampalataya lamang. I-confirm ko lang, hindi, Mr. Moderator. Bakit niya sinabihan ako na mali yung unawa ko sa kanyang sagot? In-affirm niya Okay. So, counter objection dito. Counter tayo. Talaga naman wala sa pang-unawa niya Kasi nga, hinahatulan niya ako, binibintaran tayo, nasa biyaya at hindi ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag yung tanong ko, kahit i-review nyo pa yan sa pamamagitan ng pananampalataya at nasa Okay, so ganito ha. Ang pagpipilian kasi dito, Pastor, yung oo at hindi tama or mali ha. So ang gusto ko lang madinig lang, importante sa akin, na sang-ayon ka ba daw doon sa sinabi ni Brother Junri na sa grasya at hindi sa pananampalataya lamang. Sang-ayon ka ba daw doon? Yes or no? No, kasi strong fallacy yung kanyang tanong. False of dilemma yan. Unang-una, wala akong sinabi na sa grasya naligtas at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas ka, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung sinabi ko. Kaya huwag kang magbibintang. Yan ang problema. Magamit tayo ng mga strawman. Ay, bakit mo yung tanong mo, kaibigan? Next question. Okay, malinaw. No, nag-no ka ngayon sa moderator. Alin ang tama mong sagot? No? Kasi kanina, nag-oo ka Inulit pa ka ng moderator Tanong ko sa'yo, sangayon ka ba na sa Ephesians 2:8, by grace through faith tayo naligtas, hindi by faith alone you are saved. By grace, andun ang grasya. Ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin hindi faith alone. Nag-oo ka. Ngayon naman, sabi mo naman hindi. Alin ang totoong sinabi mo dyan na dapat paniwalaan? Yung una mong sinabi na oo, by grace through faith? Or ngayon naman, hindi by grace through faith? Alin ang mali dyan? Yung parang sinabi ang mali lang yung pag-unawa mo. Objection, Mr. Moderator? Objection yes, time stop. Negative objection. Kung maaari, Mr. Moderator, alisin niya yung pambibintang na mali ang unawa. Wala nga akong inunawa. Kaya clarify, Mr. Moderator, clarification question na to Alin ang dapat naming paniniwalaan? Okay. No? Kung yun bang una niyang sinabi na oo, kasi malinaw yun, naka-record to, hindi mo na maidideny yan. Nag-oo ka na by grace through faith. Hindi sa pananampalataya lamang, but by grace through faith. Dalawa yun grace at faith Okay. Ngayon naman, sabi niya, hindi by grace through faith. Alin ang tama doon? By grace. Yun, Mr. Moderator. Objection? Pastor Eric, meron ba? Sinabi ko na po na pareho kung tama sagot ko. Nagtanong siya ng parang tama ako. Okay, so ganito kapatid. So ganito ang pagpipilian kasi unang-una ito yung judgment pang pagpipilian yung una or yung sa next. Ngayon sabi ni Pastor Eric yung pareho. Ngayon tinatanggap ko yung word na pareho pero yung karugtong doon kahit it doesn't follow or not para sa kabilang panig nasa audience naman yan. So Pastor Eric, proceed ka sa yung sagot ulit na pareho. Hindi po tayo nagbago ng sagot. Pareho kung tama yung sinagot po natin. Ang mali lang yung tanong niya pagkaunawa niya. Hindi ko sinabi na sa biyaya lang naligtas at walang basa hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Guni-guni niya lang yun. Wala po tayo sinasabi nun kahit i-review mo pa yung video. Next question, last 1 minute. Next question. Sa Titus 3:5 na binanggit mo, kasali ba dyan sa pangangaral ni St. Paul ang paggawa ng mabuti? Oo o hindi? Oo, hindi. Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Proceed. Ano po yung related na tanong niya? Kasama ako sa sinabi ni Pablo na paggawa ng mabuti?
Hindi. Tama ba? Hindi. Ganito, paulit na lang. Isulitin ko na lang. Paki-stop po na yung time, Mr. Moderator. Nakastop. Malago yung dating. Paulit. Ang second question ko, Mr. Moderator, Pastor Eric, dito sa ikalawang premises mo, Titus 3:5, no? Na kung saan basahin na lang muna natin, no? Premise naman to, naka-stop naman yung time. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuhugas sa atin upang tayo ipinanganak na muli magkaroon ng bagong buhay. Ito ang tanong ko sa iyo dito, no, kung babasahin natin ang tuloy-tuluyan, pinagbabawalan ba tayo ni San Pablo na gumawa ng mabuti para sa ating kaliligtas? Oo o hindi? Oo, hindi. Pinagbabawalan ba daw? Hindi po tayo pinagbabawalan ni Pablo sa talatang ito. Kaya lang mali yung unawa mo sa konteksto. Hindi po tayo pinagbabawalan kasi kapag nasa kaligtas ka, kaagapay yung mabubuting gawa. Kaya lang hindi mo maunawaan yung konteksto. Kasi maliwanag dito na sinasabi na dahil sa mga gawa ng katuwiran, hindi sa gawa ng katuwiran natin sarili na kanyang kauwan, ay naligtas tayo. Next question. Hindi yung gawa Next question. So kung hindi ka pala bawalan ni St. Paul na gumawa ng mabuti, yun bang paggawa ng mabuti, ikaliligtas ba yun? Ayon sa hukom ng Panginoon sa huling panahon, ikaliligtas ba ang paggawa ng mabuti? Oo o hindi? Sa pananampalataya, hindi yun. Objection, Mr. Moderator. Kasi maliwanag dito eh. Time stop muna. Time stop. Objection? Yes, hindi ako nagtanong sa pananampalataya. Kasi hindi naman pala tayo pinagbabawalang gumawa ng mabuti. Ang tanong ko, Mr. Moderator, dahil hindi pala tayo pinagbabawalang gumawa ng mabuti, sa hukom, sa huling panahon, ikaliligtas ba yung mabubuting gawa? Oo o hindi? Yun, Mr. Moderator, hindi ang pananampalataya. So ikaliligtas ba daw yung mabubuting gawa? Pastor Eric, oo hindi daw? Or counter-object mo na? Hindi po yun ang kaligtasan kasi alone nga tayo eh. Kaya nga Time. 10 minutes time na. Segundo na lang yun mga kapatid ha. So dyan nagtatapos ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So bago natin puntahan ang ating negative first stand, shoutout muna sa ating nasa live kay Freddy Carbado. Nalilito na si Pastor. Shoutout din kay Elmer Chavez. Congrats in advance bro Eric. Cherry picking lang ang style ni John Ray. Puro out of context ang inawa niya sa mga talata na ginamit niya. Shoutout din kay Erwin Abellena. 1 Corinthians 1:18, luwas na si Paul. Brother Jose Bayre, matibay daw na wala nang maimik. Ikot-ikot lang. Shoutout din kay Aguila MJ, kulto talaga RCC, gusto nila sa gawa. Ang gawa, tinunglo, Galatia 3 verse 10. Shoutout din kay Raquel Mabali, biglang bawi si Pastor. Shoutout din kay Erwin Abaliana, confused si Junri. Shoutout din mga kapatid dito kay Jason Gulong Santiago 2:17-22, makikita ninyo na bunga ng pananampalataya ay mabuting gawa. Amy Alfonso, pero support me kay Bro Eric. Sana matibay niya view ni Bro Jonry. Hello po Bro Brad Jonry. At shoutout din kay Joel Manalad. Imagine mo, alam mo sa sarili mo na wala pang katiyakan sa sarili mo na maligtas ka. Tapos anti-faith alone ka pa. Libre ang kaligtasan, walang kailangan gawin. Tapos ayaw mo pa sa faith alone. At yun. Tuloy-tuloy tayo dito, Brother Junry, para sa yung negative presentation. Maraming salamat, Mr. Moderator, at gayon din kay Pastor Eric. Yun na naman, yung problema kasi dito, magpapahayag tayo, tapos pag tinanong, kumukontra ka na sa Bible, Hindi naman pwede na sabihin mong parehas kayo, yung sayo natanggap na, tapos sa mga apostol, hindi pa, tapos sabihin mong parehas, isip mo lang yun. May kasabihan mga kapatid sa lohika na contrafactum non-valid contrafactum wait nakalimutan ko non-valid argumentum contrafactum or argumentum contrafactum non-valid. Ibig sabihin two different statement, hindi yan pwedeng na magkasulungan, hindi pwedeng tama yan, pag sinabi mong natanggap mo na ang kaligtasan, kasi
broad kasi ang topic na pinopose niya sa atin. Salvation, yun ang subject. Salvation through faith alone. So, ano ba yung salvation na yon? Salvation sa krus or sa huling panahon? Kasi dapat malaman natin yan. Aling salvation ang pinapangaral mo, pastor? Sabi niya, continuous daw yan. From faith hanggang sa dumating si Kristo. Problematic kasi ang mga apostol nangaral sila sa salvation na yung ililigtas ka na ng Diyos, hindi pa natanggap ng mga apostol. St. Peter, binasa natin kaganina, ready to be revealed in the last time. Tinanong ko si pastor, na-revealed na ba sa'yo? Yes daw, na-revealed na sa kanya. Isa kay Apostol Peter, hindi pa na-revealed ready to be revealed in the last time pa lang. So, paltos na. Pangalawa, natanggap na niya ang salvation Kay St. Paul, nearer to come pa ang salvation. Romans 13:11. Nearer to come ang salvation. So hindi pa natanggap ni St. Paul ang perfect salvation. Yung salvation na hinaharap kay Pastor Eric, natanggap na daw niya, pero parehas daw sila. May ba parehas bang ganun? No? Natanggap na niya si St. Paul, ipaparating pa lang. Paano kayo nagkaparehas? So, contrapactum argumentum non valid. Hindi pwedeng parehas kayong tama. Magkaiba yung statement nyo. Even Pastor Rayan, ina-form niya yan kasi batas yan sa lohika. The law of non-contradiction. Kasi kapag nagkasalungat na ang sagot mo, pastor, ibig sabihin, isa lang dyan ang tama. Hindi pwedeng parehas tama yan. Yan po sa logic. Okay? Pangalawa, ang unang premise niya na hindi daw matitibag. Kaya faith alone, Ephesians 2:8. Pag nagbasa kayo ng Bible, unawain nyo ng maigi. No? Okay? Una-una, wala kang nabasa sa Ephesians 2:8 na faith alone. Wala talaga. Kayo lang ang nagdagdag. Sa basahin natin, tuturuan ko kayo kung paano unawain ang Ephesians 2:8. For by grace you are saved through faith. Ano daw? For by grace you are saved through faith. Hindi sinabi ni St. Paul na through faith alone you are saved. Kasi kung faith alone lang, ay ano ang silbi ng grasya ng Diyos? Sa grasya ka naligtas, Pastor Eric, sa grasya. By grace you are saved through faith. Ibig sabihin, dalawang elemento ang ginamit ni St. Paul dyan sa pagliligtas. Grasya ng Diyos at pananampalataya. Paano mo sasabihin, faith alone yan? Grasya, tapos pananampalataya. Ilan yan? Alone? Dalawa. Diyan pa lang, palpak na ang unawa mo, Pastor Eric. Alright? Pagkalinaw dyan By grace you are saved through faith. Hindi sinabi ni St. Paul na by faith alone you are saved. Wala nga Ngayon, tinanong ko siya, sang-ayon ka na ba na by grace you are saved through faith? Hindi faith alone. Oo, ang unang sagot niya. So, para malinaw, i-confirm ko lang uli. Kung yung sinabi mong oo na naligtas tayo, by grace you are saved through faith, hindi through faith alone. Ang sagutan naman niya, hindi. Kontrahan na naman. So, clarify naman natin. Ang pangatlong sabi naman niya, both. Ano ba talaga? Ano ba talaga, Pastor Eric? No, every time na lang nagdidebate tayo, nagkakaroon ka ng dilema sa pagsagot sa akin. Nagkakakontrahan ka, ba't ganun? No, if you are talaga guided ka ng Holy Spirit, Pastor, hindi ka dapat malito kasi yun ang sinabi ni Santiago, no, na ang taong litong-lito sarili ay hindi yan pagkakalooban ng Diyos. Kasi oo ka tapos hindi ka na naman. Tapos biglang both. Tama daw parehas. Wala ka talagang mabasa dyan na by faith alone you are saved. Kayong mga naniniwala sa faith alone, wala kayong mabasa dyan. Ephesians 2:8, unawain nyo, dandahanin nyo pagbasa. Nakakaunawa naman siguro tayo niyan. For by grace, ano daw? For by grace you are saved. Ulitin ko. For by grace you are saved. Sa grasya ng Diyos na naligtas. Tapos, through faith. So, sa pananampalataya mo at sa grasya ng Diyos, dalawa yan Huwag mo sabing faith alone lang. Kasi kahit may faith ka, kung wala ka namang grasya sa Diyos, hindi ka maliligtas.
O basahin natin ang Matthew 7:21. May nanampalataya sa Diyos, pero walang grasya, ililigtas ba siya ng Diyos? O basahin natin Matthew 7:21. Kaya hindi pwede ang faith alone. Kung wala ka namang grasya, hindi ka ililigtas ng Diyos. O sabi, not everyone that said unto me, Lord, Lord, ibig sabihin, nanampalataya sila, shall enter into the kingdom of heaven. O, hindi daw lahat ng may pananampalataya o tumatawag sa Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Bakit ganon? Dahil wala silang grasya. Hindi sila pinagkalooban ng grasya ng Diyos. Hindi kasi lahat ng mananampalataya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi po enough ang faith alone lang tapos hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo in John 14:15, if you loved me, obey my commandments. If you loved me, obey my commandments. Yan po ang turo ng Bible. Wala po kayong mababasa sa Bible, faith alone. From cover to cover. Wala po talaga kayong mabasa. No? Na faith alone. Na tinuro ng mga apostol. May mga lumalabas ngayon na bagong gawa ng mga protestante na Biblia, no? May lumalabas niyan na version sa The Living Bible. May lumalabas diyan, may nakalagay na faith alone. Pero titingnan mo sa Greek, wala pong alone, no, nomos, walang fides nomos, wala. Wala pong nakalagay sa Greek. Pero mga translator, naglagay sila ng alone, mga protestanting translator. Wala po. No? At huwag po nating i-misinterpret ang pananampalataya kasi kung pag-aaralan nating maigi ang word na pananampalataya in the Bible, may kasamang gawa yan. Kasi ang nagpiperfect sa pananampalataya is gawa. Kaya wag kayong mangaral ng faith alone. Kaya gumamit siya ng Titus 3:5. Oh, inutos ba dyan na wag gumawa ng mabuti? O ba't kayo allergic sa paggawa ng mabuti? Ang nakakagulat. Kasi tinanong ko siya, kung hindi pala ipinagbawal ni St. Paul, no? Kung hindi ipinagbabawal ni St. Paul ang paggawa ng mabuti, makakapagligtas ba sa iyo ang paggawa ng mabuti sa huling panahon? Oo, hindi daw. Saan mo nabasa na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan o ang mga mabubuting gawa ay hindi makakapagligtas? Basahin mo, Pastor Eric, ang Matthew 25. Saan inilagay ng Diyos yung mga gumawa ng mabuti? Sa kanyang tagiliran. Yung mga ayaw gumawa ng mabuti sa kaliwa. Baliktad ka mangaral eh. Ang paggawa ng mabuti hindi makakapagligtas sa iyo. Basahin nga natin ang Matthew 25 mga kapatid. No, Matthew 25 31 to 41 to, pero basahin lang natin sa 25 31 to 36 lang siguro. O basahin natin sa Tagalog mga gawang mabuti to eh. Hindi daw makakapagligtas kay Pastor Eric ang paggawa ng mabuti. O basahin natin Datapwat pagparito ng anak ng tao, so final judgment na ito, na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubundok-bundukin niya na gaya ng pagbukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Ano tong ginagawa ng mga tupa na nasa kanan? Datapwat sa kaliwa ang mga kambing. So yung mga kambing sa kaliwa, ang tupa sa kanan. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan. Time. Oh, sorry. 1 minute na lang pala ito, Mr. Moderator. Yes, bro. Okay, sorry. Hindi ko nanawan yung oras. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Eric, your time start now. Okay, unang tanong na. Okay, saan mo mababasa na hindi aariing ganap umalita sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi aariing ganap? Well, dito kay James, sa sulat ni James,
Sa sulat ni James, James 2:20 to 20:21, mababasa natin dito na hindi sa pananampalataya lamang, no? Sabi sa 2:20, ang sabi ni St. James, isa kang hangal. Nais mo ba bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang gawa? So hangal daw yan, Pastor Eric, kahangalan daw yan. Ayan, no? Okay, next question tayo. Next answer. Next question. Ayon po sa sinabi mo dito sa 2:8 ginamit mo, naniniwala ka ba na sa biyaya naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya? Oo, hindi. Yes, yan ang sinabi ni St. Paul. Kaya nga hindi sa pananampalataya lamang no? Sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ilan yun? 2 elemento. Ulitin ko sa iyo. Sa grasya ng Diyos, 1. Sa pamamagitan ng pananampalataya, 2. Hindi fit alone. Paano nagiging fit alone yan? Kung i-fit alone mo lang yan, di wala ng kabuluhan ang grasya ng Diyos. Next question. Next question. Okay, next question. Ibig sabihin, naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Oo, hindi. Sa grasya at pananampalataya. Huwag mo alisin ng grasya. Objection. Huwag mo alisin ng grasya. Wait lang. Objection muna. Affirmative. Ano yan? Okay, categorical yung tanong po natin. Sagutin niya muna, oo, hindi. Okay. Categorical to, oo, hindi. Bro, Junri, meron kang counter-objection or ready ka na mamili? Hindi, kung aalisin niya ang grasya. Hindi, kasi sa second question ng Mr. Moderator, inalis niya ang grasya. Sa pananampalataya na lang Hindi, kasi sa grasya, huwag mong alisin ang grasya. Para hindi makalusot yung pananampalataya lang na doktrina mo. May grasya nga Ano ba naman? Sa grasya, una sa grasya, true faith. Grasya ng Diyos at faith. Yun ang kaligtasan sa krus. Wait lang. Next Objection. Objection. Wait lang. Objection muna. Time stop muna. Objection. Anong objection? Masyado kasi excited si Pastor Mr. Moderator. Magantay siya sa oras bago siya magsalita habang sumasagot ako. Okay, so ganito, Pastor. Meron pa kasing natitirang mga segundo doon. So, hintayin mo na magsalita ko ng next question dahil nagbibilang din ako ng 20 seconds ha. So, ganito, Brother Junri, gagamitin mo ba yung natitirang segundo mo or mag-next question ka na? Next question na lang, Mr. Moderator, kasi ilang segundo na lang yun. Okay, sabi mo hindi sa gawa. So, yung grasya ba, gawa mo o gawa ng Diyos? Gawa ng Diyos yun. Kaya nga hindi mo pwedeng alisin yan Hindi mo pwedeng alisin yung grasya kasi yan ang nagligtas sa'yo. Hindi pananampalataya lamang. At hindi natin pinagdidebatihan dito kung grasya ba ng Diyos ang nagligtas sa'yo, kundi yung pananampalataya mo na pananampalataya lamang. Ikaso, ang nangyari kasi inalis mo ang grasya ng Diyos kasi nga fit alone nawala na yung grasya ng Diyos. So, dinima yan sa inyo. Ay, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Papaano? Kung hindi ka sumampalataya o papaano kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas ka ba? Oo, hindi. Yes, Ephesians 2, yes. 1 John 2:2. Sabi ni St. John, iniligtas ng Diyos ang lahat ng tao. Wala pang pananampalataya doon. Kasi tawag doon objective salvation. Kung alam mo ang theology, objective salvation, kalooban ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. Nangyari yun sa krus. Pero para mag-effect yun, kinakailangan mo mananampalataya. Iyan ang aralin mo. Paano may pikto ang kaligtasan na ginawa sa krus. Okay. Sabi mo, kalooban ng Diyos na maligtas ang mga tao. Ibig sabihin, yung kaligtasan galing sa Diyos at hindi sa gawa ng tao. Tama, mali? Yes, kahit pananampalataya, hindi nga Kasi sa grasya nga ng Diyos kahit nga pananampalataya, hindi nga Ephesians 2:8-9, basahin mo ng maayos yan. Paano sinabi dyan? By grace you are saved through faith. And this is not your works. Ibig sabihin, yung kaligtasan, gawa ng Diyos to, yun, hindi yung gawa ng tao talaga. Yung pagligtas ba? Pero kung paano ka maligtas sa uling panahon, kinakailangan mong gawa ng mabuti yan, dapat aralin mo. Next question. Okay, sabi ni Pablo, sa biyaya na sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig bang sabihin, kinokontra mo si Pablo? Mr. Moderator, objection. Objection muna. Clarification lang kasi masyado mabilis yung pagtanong, hindi ko naunawaan. Paklaro lang, Pastor, masyado mabilis yung pagkatanong mo. Hindi ko naunawaan. Sige. Paulit, Pastor Eric. Okay. So, sa biyaya natin sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig bang sabihin, kinokontra mo si Pablo na sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakamit yung kaligtasan? Oo, hindi. Mali ka. Hindi sinabi ni Pablo. Mali ka na. Objection muna. Mali ka na. Pastor Eric, anong objection, Pastor?
Oo, hindi. No, Categorical. objection, Mr. Moderator. Okay. Counter objection. Counter objection. Oh, Proceed. mali ang pahayag niya. Hindi sinabi ni St. Paul na sa pananampalataya Okay. lang. Okay. So ganito. Ang question kasi dito, Brother May John grasya Ray, nga eh. patungkol sa oo o hindi ha, hindi tama or mali. O, 10 Ngayon, seconds, Mr. Moderator. okay, 10 seconds ang isasagot dito. Proceed. Mali ang tanong, kaya hindi dapat sagutin. Huwag mo alisin ang grasya. Dumidikta ka sa pananampalataya eh. Grasya muna. Grasya, din faith. Saka kita sasagutin Next ng tama. Next question, 10 seconds. Saan ba narin ka na patawad ng isang tao? Sa pamamagitan ba ng pananampalataya o sa pamamagitan ng gawa? Pili ka. Sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Dalawa nga, hindi faith alone. Hindi faith alone. Ang itanong mo kung tama ba yung faith alone, mali nga yan. No? Kasi grasya ng Diyos ang una, tapos faith alone. O, magtanong ka kung paano makukuha natin ang kaligtasan sa huling panahon. Next question. Sasagutin kita sa gawa. Okay. Paano kung hindi mo tinanggap ang grasya? Hindi mo tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya? Maliligtas ka ba? Oo, hindi. Wala kang kaligtasan. John 3:36. John 3:36. Ang sino mang ayaw mananampalataya sa kaligtasan na ginawa ng Diyos ay puot ng Diyos. Hindi yan ang topic. Ang topic yung faith alone. Saan mo nabasa yun? Faith alone ba ang kaligtasan? Wala kang faith alone. Kahit anong gawin mo, walang faith alone sa Bible. Ikaw lang ang nangaral niyan at ang ibang protestante. Ibig sabihin, naniniwala ka ngayon sa faith alone dahil sa pamamagitan ka mo ng pananampalataya ay naligtas ka at hindi sa gawa? Oo, Hindi ako hindi. naniniwala sa faith alone. Kaya nga tayo nagdidebate eh. Kaya, uy, Teka. May objection. Bro Eric, ano objection? Lagi siya sumasabay sa categorical. Sagutin niyo muna categorical. uy, sumagot ako. Counter objection? Counter objection, sumagot Mr. daw. Moderator. Sumagot ako, Mr. Moderator. So, ikaw na magus ka. Okay, so ang nadinig ko dito bro ay hindi Pastor Eric ha. So doon yun yung categorical mo. Bro Junri, proceed ka sa pagpapaliwanag mo again doon sa hindi. Yes, hindi talaga ako naniniwala sa faith alone. Kaya nga tayo nagdidebate eh. Kasi una-una, ang sabi ni St. Paul, by grace you are saved through faith. Hindi faith alone you are saved. Kayo lang ang nangaral yan, no? Palagi naman kayong twister of the words of God eh. Tingnan mo nga, sabi mo, salvation mo natanggap po na kay Pedro, revealed in the last time pa kay St. Paul naman. Next question. Inihintay pa. Ibig sabihin, kung ang biyaya bigay ng Diyos, makakamit mo ba yung biyaya ito na bigay ng Diyos kung hindi ka sasampalataya? Oo, hindi. Nakamit na nga ng mga tao eh. 1 John 2:2. Objection. Objection mo na. Wait lang, objection mo na. Bro Hindi Eric, mo anong categorical. objection mo na? Opo, Categorical. categorical tayo. Paulit nga yung categorical mo muna. Paulit mo muna. Nakamit na yung sagot ko. Bro Eric, paulit mo na yung pagpipilian Counter niya. objection muna ako, Mr. Moderator. Objection yun. Wait lang, sa akin to. Okay. Bro Eric, paulit mo na yung categorical. Sa biyaya naligtas tayo, ang wika ni Pablo. Ibig ko sabihin, makakamit mo ba yung biyayang ito na regalo ng Diyos kung hindi ka sasampalataya? Oo, hindi. Okay, o hindi. Brother Junri, counter objection. Mr. Moderator, sinagot ko na nakamit na nga ng mga tao yung kaligtasan. Nawala nga lang yan nung hindi na sumampalataya sa ginawa ni Panginoong Jesucristo. Okay. 1 John 2:2. Ito kasi ang mababasa mo sa 1 John 2:2. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Natapos na ang handog eh. Okay. At hindi lang ang kasalanan natin, kundi pati na rin. Okay. Sabi mo, nakamit mo Wait lang, brother Ano, Eric. Wait lang, bro. sagot ko pa yun eh. Kasi pasok yun sa objection. Objection pa Tapos pala magja-judge yun? pa ako. Magja-judge pa ako dito. So, ang objection kasi dito ni Brother Eric, yung sa oo hindi. Bro John Ray, gusto kong madinig muna yung oo hindi mo. Tapos, before ka mag-explain ha. So, Yes, Mr. pipili ka ba? Moderator. Oo nga eh, no? Natapos proceed. yung objective salvation natapos na ibinigay na ng Diyos sa lahat ng mundo, kaya nga nabayaran na ang kasalanan eh. Nawala iyan nung hindi sumampalataya ang mga tao na nadibit na natin yan nung una eh. Hindi ka pa rin natuto. Ano ka ba naman? Next Okay. question. So ngayon, Next question. umuo ka na sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakamit ng tao ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan. Oo o hindi? Objection, Mr. Moderator, kasi hindi yan ang tanong niya Objection. nung una. Objection. Ang Yung sa premise bro, hindi daw yan yung una, yun yung objection bro. So, proceed tayo sa counter objection, meron ba? Opo, meron po. Kasi maliwanag itang nato. Ang tanong natin, sa biyaya, ako na naligtas, ligaw ng Diyos. Ang tanong natin, sa pamamagitan pa ng, nakamit mo ba yan, yung biyaya na ligaw ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya?
So sinagot niya yan eh. Oo eh. Okay, so ganito mga kapatid. Doon sa premise, either nagsasabi dito si Pastor Eric or nagsisinungaling siya doon sa sinasabi nga niya na nauna, tinatanggap pa din yan sa moderator as a valid question. Ngayon, paulit mo na bro Eric, tapos tingnan natin kung paano. Okay, so ngayon, inaamin mo na ngayon na ang biyaya ng Diyos, ang regalo ng Diyos, na riyan ay nakamit mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama, mali? Ang biyaya, hindi pa nga eh. Hindi pa nga eh. Mr. Moderator, objection. Objection, proceed. Bakit? Bro Eric, objection, proceed. Tama o mali. Okay, so sa tama o mali yung pagpipilian dito, Brother Junri, pipili ka ba or counter-objection? Clarification kasi nalito kasi ako sa tanong niya pa. Ang tanong niya, paano klaruhin nga niya yung tanong Mr. Moderator. Kasi nagrarambol kasi yung mga tanong niya, nagrarambol eh. Okay, so paulit mo na Bro Eric as direct as possible daw. Sid. Okay, malinaw ang tanong natin. Inamin mo nasa pamamagitan ng pananampalataya naligtas ka. So ngayon ulitin ko ang tanong, ang biyaya ng Diyos, ang regalo ng Diyos. Teka lang. Bro, Junri, wait lang bro. Ganito bro. Every time nagsasalita siya, nagdadagdag siya ng sinasabi na sinabi ko daw. Doon lang sa sinabi niya nung late Mr. Moderator. Kasi nagbabago kasi yung sinasabi niya every time may objection. Okay, so ganito bro. So ganito, since nag-object yung kabilang padding na medyo nagbabago daw yung mga salita doon sa question at napakahabang question ito. Kaya hindi din matatandaan ng moderator. Ang bilis pa Mr. Moderator, ang bilis pa bagal-bagalin niya. Bagal-bagalin niya ba? So ganito mga kapatid, gusto ko lang i-on yung time natin kasi naka-stop to. Kasi doon lang sa objection na I treat this as a new question na lang. Bro Eric, paulit ng tanong, you can do. Okay, Brother Russell, ulit ang tanong natin. Total, sinabi niya sa pamamagitan ng pananampalataya na kamit ng tao ang kaligtasan. Ngayon, ito yung biyaya ng Diyos, yung biyaya ng kaligtasan. Ibig mo sabihin, inaamin mo na ngayon na ito ang biyaya ng Diyos ay nakamit niya ng tao ang kaligtasan ito sa pamamagitan ng pananampalataya? Tama o mali? O yan, tama yan. Ang grasya ng Diyos o ang grasya ng pagligtas nakamit ng tao sa pananampalataya. Kaya nga walang faith alone eh. Wala kang faith alone kasi kung sabihin mo faith, ang ano kasi ang question mo salvation through faith alone. So, yung salvation mo pananampalataya lang, bagsak na. Kasi by grace na yun na eh. By grace you are saved. 10 minutes time. 10 minutes time na. 10 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate.